Animoy ng asar na tanong General kung bakit kaya nawala si Shire sa napaka-importanteng araw. Pahayag naman ni Mami na napaka-maunawain ng prinsesa, dahil kung siya ang nasa kalagayan nito ay paniguradong mahahali ang katawan ni Shire. Segunda pa ng general na si Maran kung iniwan ba ni Shire ang kanyang mapapangasawa, upang humanap ng makakalaguyo sa araw mismo ng kanilang kasal. Napagtanto ni Maya ang pagkalat ng impormasyon sa pagkawala ni Shire, ngunit alam din niyang kung naruroon ang pumatay dito ay agad niyang malalaman. Dahil doon nasisiguro ni Maya na wala pang kumpirmasyon ang mga ito, at kasalukuyan pa lang na naghahanap ng impormasyon. Rinig naman ang sigawan sa paligid na nagsasabing iwan na ng prinsesa ang manlolokong si Shire, at bawat isang kalalakihan ay nagnanais na mapang-asawa si Maya. Matapang na hinamon pa ni Maran si Shire sa isang duelo para sa kamay ng prinsesa, na may pananabik namang sinang ayunan ng ibang mga demon. Hindi naman inaasahan ni Terra ang mga nangyayari, lalo na ang ginagawa nilang paghahaman kay Shire upang makita ang pagkilos nito. Ngunit agad naramdaman ni Terra mayroong kakainang nangyayari, habang nakatingin sa nanginginig nating bida na nakatayo sa kanilang harapan. Kakaibang presensya ang bumabalot sa ating bida at ramdam niya ang pagbigat ng kanyang dibdib. Bukod doon ay hindi niya din maitago ang pangangatag ng tuhod na hindi maikakailang dahil sa takot. Hindi maintindihan ng ating bida kung bakit siya nakakaramdam ng matinding takot, gayong nito lang siya nakaramdam nito sa buong buhay niyang pakikipaglaban sa mga halimaw. Pakiramdam niya isa siyang tupa na napapakigiran ng mababanggas na mga asong lobo, na mas malala at nakakapangilabot pa kesa kamatayan. Habang nagsisigawan ang mga nasa paligid at sinasang ayunan ang duelong hamon ni Maran, hindi naman makagalaw sa sobrang takot ang ating bida. Agad naisip ni Maya na ginagamitan ng ilusyon ang ating bida kaya't ganoon na lang ang reaksyon nito, dahil ang totoong Shire ay hindi man lang matatablan ng ganoon kainang klase ng magic. Batid ni Maya na dahil tao ang kaluluwa ng ating bida sa oras na iyon, ay masyado siyang nanganganib posibleng mapahamak. Ngunit kung gagawa siya ng hakbang para kontrahin ito, maaaring mabunyag na isang huwad na Shire ang kanilang kasama. Sa kabilang banda halos hindi na maaninag ng ating bida ang mukha ni Maran, dahil sa paninikip ng kanyang dibdib at hirap sa paghinga. Pakiramdam niya ay pinipiga ng malakas ang kanyang puso, na kahit anong oras ay maaari na siyang sumabog. May pagtatakang utos naman ni Maran na magsalita ang ating bida, at nang walang makuhang sagot ay agad na nandilim ang kanyang paningin. Inakala ng walang isip na general na minamaliit siya ang ating bida dahil sa hindi nito pag-imik, kaya't mabilis siyang umamba ng suntok kasabay ng pag-aapoy ng kamao. Bigla namang sinipa ni Maya ang kanyang mapapangasawa at bumagsak ito sa sahig, na animoy matigas na kahoy at deri-derechong bumagsak pasubsob sa sahig. Gulat na natulala naman ang dalawa old general sa ginawa ng prinsesa, maging ang mga demon na naruroon ay napanganga na lang sa gulat. Nakapamaywang ang saad ni Maya na ang lalaking hindi siya kayang pahalagahan ay walang kwenta, kaya't kung hindi lilinuin ni Shire ang di pagkakaintindihan ay agad niyang babawiin ang engagement. Agad namang iniangat ng ating bida ang kanyang mukha at naramdaman niyang maayos ng muli ang kanyang paghinga. Dahan-dahan siyang bumangon ngunit nanatiling nakaupo upang iayos ang sarili. Malakas na tumawa naman si Maran at sinabing isa lamang duwag si Shire na hindi kayang talunin ng isang babae. Osak pa niya na hindi maganda ang panlasa ng prinsesa sa pagpili ng mapapangasawa. Inilihis naman ng ating bida ang kanyang damit sa kasinabing kanina niya pa napapansing may mali, pero ngayon ay alam niya nang ito ay ang masamang tabas ng dila ng lalaki. Nandilim ang mukha ng general sa narinig sa kasinabing ulitin ni Shire ang kanyang sinabi. Ngumiti naman ang ating bida habang nakatingin sa pusit na general, saka inuntog ang ulo niya sa ibabang katawan nito at sinabing wala itong karapatang insultuhan ang kanyang minamahal na babae. Tumirik na lang ang mata ng walang utak na general nang mabasag ang iniingatan niyang salinlahi, habang natulala naman si Terra at Maya sa di inaasahang hakbang ng ating bida. Mapang-asar na saad naman ni Mami na ikinatutuwa niyang hindi siya naging lalaki, upang hindi maranasan ang ganong klase ng sakit ni Maran. Seriusong sinabi naman ng isa pag general na talagang nakakatakot ang God of Death na si Shire. Nakahiga sa sahig si Maran at habang namimilipit ito sa sakit, ay siya namang pagtayo ng ating bida kasabay ng pagpagpag ng kamay. Namangha naman ang mga walang alam sa demon sa ginawa ng ating bida, saad pa nilang nagawa nitong patumbahin ang isang demon general sa isang atake lang,
kaya't minabuti nilang hindi na ito kalabanan. Napamura sa galit ang walang utak na general at sinabing papatayin niya si Shira. Ngunit bago pa siya makatayo lumitaw ang isang lagusan kasabay ng pagbabago ng enerhiya sa buong lugar, at ang kulay sa itaas nilang lahat tanda ng pagdating ng Demon King. Maya-maya ay may lumitaw na isang lagusan sa kanilang harapan kaya nasabi nila na parating na ang Demon King. Nagbanggit ng mga pangalan ang apat na general na sina, Maya, Mari, Mami. Sabay lumuhod at nagpakita ng paggalang at pagbati sa kanilang Demon King. Pati ang ibang demon race ay nagsipagluhod na din. May natirang hindi nakaluhod at iyon ay si Maran kaya sinabihan siya ni Maya na kung balak ba nitong hindi respetuhin ang Demon King. Ninas naman si Maran sa pakikialam ni Maya, pero napilitan na din siyang lumuhod. Sa isang banda nag-iisip si Aram na ang pinuno ng mga demon, sa military files ay ito ang nag-iisang SSS level monstro. Paglitaw ng Demon King ay bumungad sa kanila ang isang maliit na nilalang na isang capybara na naglalabas ng enerhiya. Gulat na gulat si Aram at namuti ang mata dahil ang Demon King ay isang capybara. Maya-maya ay nagpadala ng mensahe si Maya sa ating bida gamit ang telepathy at sinabi nito na huwag mag-ulat si Aram. Nakilala naman agad iyon ni Aram na boses ni Maya at nagtaka na siya lang ang nakakarinig noon. Inutos ni Maya na huwag gumalaw si Aram kapag nakikipag-usap gamit ang telepathy. Ayon kay Maya na ang Demon King ay matanda na at hindi nagtitiwala na makipagtulungan sa kanila, na apat na demon generals. Bibihira para dito na ipakita ang tunay nitong mukha kapag nakikipag-usap sa ibang nilalang. Kahit ang Shearer ay hindi pa nakita ang mukha ng Demon King. Kaya manahimik lang ito at magtago. Mungkahi ng Demon King sa lahat na may mahalaga silang usapin sa araw na ito. Ang meeting ng apat na clan ay nalalapit na, pero sa ngayon ay pipili siya na lalahok sa pagpupulong na iyon. Walang imak ang apat na generals pero si Merem ay bahagyang napangiti. Nagtaka naman si Aram kung ano ang meeting ng apat na clan. Sinabi ni Maya gamit ang telepathy na ang apat na clan ay ang Demon Clan, Wing Clan, Beast Clan at Armored Clan ay ang pupulong kada 5 taon. Nag-uusap ang mga ito para sa pinakamahalagang usapin tungkol sa kapayapaan at karapatan sa lupain. Ang pinakamay otoridad sa apat na clan ay ang Demon Clan hanggang ngayon. Sa isang salita ang mapipili ng Demon Clan para maging representative ay ang may potential na magmana ng trono ng Demon King. Sinabi ng mayabang na si Merem na sa apat na Demon Generals ay siya ang pinakamalakas, kaya siya ang nararapat na maging kalahok. Walang laban ang apat na general kay Maran pagdating sa kapangyarihan, pero masyado itong magaspang at walang pakialam sa iba. Nagsalita si Mari at sinabi kay Maran na nakakahiya ito dahil hindi iyon tungkol sa laki ng katawan, ang bagay na iyon ay ginagamitan ng utak. Si Mari ay mas mahina kay Maran pagdating sa kapangyarihan pero napakatalim nito, magaling sa pagtansyaw ng sitwasyon na nagbibigay dito ng talas ng pag-iisip. Sinabi ni Terra sa lahat na tanging Maharlika lamang ang pwedeng lumahok sa pagpupulong, kaya si Princess Maya ang nararapat na lumahok. Marahil si Maya ang anak ng Demon King pero ang mga babae ay may mababang status sa Demon Clan. Kaya magiging kahinaan ni Maya iyon para maging tagapagmana. Pagyayabang ni Maran kay Maya na kung may oras pa ito ay umalis ito at mag-aral ng mga bagong skills para mapakiusapan nito ang asawa nito na huwag tumakbo. Dagdag pa na walang lugar ang mga babae para sumali sa pagpupulong. Matapos noon ay biglang may lumitaw na ahas sa harapan ni Maran na tutuklo sa kanya. Nang malapit na siyang makagat ay binigwasan niya ito. Ahas pala ito ni Mami na inutusan. Matapang na sinabi ni Mami na kapag minaliit nito ang mga babae ay papatayin ito ng mga babae. Kahit na babae ay kaya ni Mami gamitin ang kanyang pagkababae para gawing kalamangan. Nagsigawan sa gilid ang mga lalaking demon na ginamitan ni Mami ng salamangka para maging tagasunod. Tanong ni Maran kay Mami na kung binabalak ba nitong labanan siya. Sinani ni Mami na hindi siya lalaban dahil may pinsala na ito, at kapag nilabanan pa niya ito ay mapipinsala lang ito ng mas malala bilang lalaki. Mas nagalit naman si Maran sa pang-osar ni Mami. Tumayo naman si Mari at sinabi na hindi na iyon mahalaga kung lalaki ka man o babae. Dahil sa Demon Clan ang kapangyarihan ay kahit saan. Dagdag pa na susuportahan niya kung sino ang mas malakas. Sinabi ng mga demon na hindi nakikialam ang Demon King at kung sino ang pinakamalakas ay siya ang kakatawan sa pagpupulong.
Kaya dali-dali nilang sinugod si Maran para bugbugin at agawin ang pwesto para maging kalahok. Pinagbibigwasan ni Maran ang mga kalahok na umatake sa kanya. Sa isang banda nakatayo lamang si Mari at si Erem ay nag-iisip na talagang tuso si Mari dahil sa ginagawa nito. Sa isip-isip ng tusong si Mari na kapag nanghihina na ang lahat ay saka siya aatake sa mga ito. Habang nakikipaglaban si Maran sa iba ay naglabas naman ng patalim si Mami para gamitin ang pagkakataon na atakihin si Maran. Agad siyang sumugod gamit ang patalim, pero sumingit si Maya para pigilan ang binabalak ni Mami. Naglabas din ng sandata si Maya at sinalag ang atake ni Mami.